Minsan, habang nagpapahinga mula sa lakaran, ay naupo muna at nagpahangin sa may terasa ng kanilang bahay. Sila Aling Ria at ang kanyang anak na si Jose. Maya-maya ay nagsalita si Jose. "Mama, may tao po sa puno ng mangga." Sa naiinis na boses ay tumugon si Aling Ria. "Huwag kang magbiro dyan, bata ka. Kahit wala naman ako nakita pagdaan natin kanina." Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi nito. Nakayuko si Jose pero tumugon pa rin siya. Nagbabaka sakali, nagpaniwalaan siya ng kanyang sumbong at dahan-dahang tumunaw muli sa gawin ng mga punong mangga. "Meron po talaga, Mama. Nasa malaking sanga, nakaupo. Matangkad, maitim, pero pangit." Lalong nainis si Aling Ria sa kanyang anak dahil sa ayaw niyang isipin na mayroong kapre sa puno ng mangga na nasa harap lang halos ng kanilang bahay. Alam niyang kapre iyon, ayon na rin sa mga paglalarawan ni Jose. Pakalmadong bigkas niya. "Hay, lumidilim na doy, mabuti pa, pumanhik na tayo. Nanonood sila ng TV sa itaas. Nakakainis naman talaga tuwing may nananakot patungkol sa mga itim na elemento, lalo na kung hindi naman mahilig sa katatakutan." Kaya lamang alam ni Aling Ria na hindi nananakot si Jose at hindi rin ito nagbibiro. Ganun pa man, mas minabuti niya na huwag na lamang sanang pansinin ni Jose kung mayroon mang nagpapakita sa kanya, sapagkat nag-aalala siya na maulit muli ang nangyari noong 6 na buwang gulang pa lamang ito. Ilang araw nang walang kuryente noon. Kandila lamang ang ilawan at maalinsangan lalo na sa gabi. Kaya hindi ipinipinig ang mga pintuan at bintana upang makapasok ang ihip ng hangin. Kampante sila dahil mayroon namang mataas na bakod ang buong palibot ng bahay at hindi rin nila hinahayaan na nakabukas ang gate. Ang mga nakakatandang kapatid ni Jose ay nasa sala at pinapatulog ng magkakasama kasama ang kanilang Nanay Rosing. Samantalang si Jose naman ay nasa kabilang kwarto kasama si Aling Ria. Kailangan pang lumabas sa mismong bahay kung pupuntahan ang silid na iyon. Kapag gising si Jose ay madalas na kasamang kinakalaro at binabantayan siya ng kanyang mga kapatid o kaya naman ng kanilang Nanay Rosing. Pero pag nakatulog naman ay inililipat na nila ito sa kwarto at doon minsan ay naiiwan itong mag-isa. Isang dapit hapon ay naiwang mag-isa na natutulog si Jose sa kanilang kwarto dahil sa pumunta si Aling Ria sa kanto upang umigib ng tubig. At nang naglalakad na siya pauwi, ay naulinigan niya ang biglang pag-iyak ni Jose. Kaya naman nagmadali na siya na makapanhik sa kanilang bakuran at pagkalapag ng bitbit ay agad na nagpunta sa kanilang kwarto. Gising na pala si Jose nang mabungaran niya pagpasok ng pintuan. Nga lamang ay nakaupo ito sa gitna ng kama at nakaharap sa pintuan. Pero tinatakpan niya ang kanyang muka ng kanyang mga palad. Mahina na ang pag-iyak nito habang papalapit si Aling Ria kay Jose. "Ba't ka umiiyak, Doy?" sa malambing na boses. Nang marinig ni Jose ang pamilyar na boses, ay unti-unti niyang inalis ang mga palad sa pagkakatakip sa kanyang muka. Nakatingin sa papalapit na si Aling Ria, pero saglit lamang ay napagawi ang kanyang tingin sa bandang likuran, sa nakabukas na pintuan. Bumalahaw muli ang bata sa pag-iyak. Takot na takot ito, natumba sa pagkakaupo at nagtakip muli ng kanyang muka. Mabilis na kinarga ito ni Aling Ria. Nanginginig habang patuloy na umiiyak. Noon ay naramdaman niyang mainit na si Jose.
Mataas na ang lagnat nito, kaya napatakbo siya palabas ng kwarto at pinuntahan ng kanilang nanay Rosing. Nagsumbong kung anong nakita niyang nangyari kay Jose na noon nga ay nilalagnat na. Mabuti pa, Ria, dalhin mo na yung bata kay Mang Bert. At agad-agad nga ay ayon ang ginawa ni Aling Ria. Pagdating sa bahay nila Mang Bert ay agad naman siyang inasikaso ng matandang kapitbahay na manggagamot. Hinawakan niya ang kamay ng bata at pinakiramdaman ang sa may pulso. Sa malumanay na boses ay sinabi nito, "Nakakita ito ng agta, Day. Nakatayo sa may pintuan. Daanan nila ang harapan ng bahay ninyo." Ang di alam ni Aling Ria ay nakakita na pala si Jose ng ibang uri ng nilalang na kung tawagin ay kapre o agta. Hindi pang karaniwan ang tangkad ng mga ito na kalimitan ay nakatira sa matataas at matatandang punong kahoy. Purong itim ang mga kulay nila na mapupula ang mga mata. Pausukan mo na lamang siya katulad nung sinabi ko noon sa iyo. Pagkatapos, ilagay mo ang pausok sa tapat ng pinto hanggang mawalan ng baga. Pagkatapos noon, ay marahil hindi na nga nagpakita kay Jose yung agta na dumaan sa pintuan. Lalo na nung gumawa na ng bagong pintuan sa kabilang parte ng bahay at ipasemento ng mga magulang niya ang pintuan ng mismong bahay na sinasabing lagusan ng ibang mga elemento. Ang istoryang ito ay hango sa totoong karanasan. Salamat ng marami sa panunood at sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod muli.